Mahigpit na hawak ni Feli ang lukot at medyo basa pang resibo habang nakatayo sa paanan ng kanilang malaking kama. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa nanlalamig niyang sistema. Sa harap ng malaking salamin, abala si Rody sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang maamong mukha matapos ang malupit na insidente kagabi. Buong tapang na lumapit si Feli, inilapag ang resibo sa ibabaw ng makintab na tokador. Nanginginig ang kanyang boses nang siya ay magsalita. Naghahanap ng kasagutan na alam niyang wawasak lamang lalo sa kanyang pagkatao. Nagtanong siya kung bakit kailangan nitong mag-book ng napakamahal na hotel suite kasama si Isabela sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Huminto si Rody sa pag-aayos ng kanyang kwelyo. Tiningnan niya ang resibo pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matalim na paningin kay Feli. Wala man lang bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Tanging inis lamang. Kaya hindi ka umaasenso, Feli, dahil puro mali siya ang nasa isip mo. Malamig na tugon ni Rody. Tinampal ang resibo palayo. Business meeting iyon. Kailangan naming makipag-usap sa mga foreign investors at hindi ko pwedeng dalhin ang mga ganoong klase ng tao sa isang mumurahing lugar. I need to maintain an image. Business meeting sa isang executive suite para sa 2 tao hanggang madaling araw? Halos pabulong na sumbat ni Feli, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Humarap si Rody ng buo. Isang mapangutyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinadaanan niya ng tingin ang lumang bestida ni Feli, ang magulo nitong buhok, at ang mga kamay nitong magaspang at puno ng sugat. Look at yourself, Feli. Amoy, sabon, panlabaka at sibuyas. Kung isasama kita sa mga events ko, pagtatawanan lang ako ng mga kasamahan ko. Pasalamat ka nga nagtatrabaho ako para may makain ka sa bahay na ito. Kung inaayos mo sana ang sarili mo at hindi ka nagmumukhang katulong, baka may gana pa akong umuwi ng maaga. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na ibinaon ng malalim sa dibdib ni Feli. Umalis si Rody nang walang paglingon. Iniiwan ang kanyang asawang nakatayo sa gitna ng silid, lunod sa sariling kahihiyan. Nang marinig niyang umandar na ang sasakyan papalayo, dahan-dahang naglakad si Feli palapit sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga maputlang labi, at ang balat niyang nawalan ng sigla. Hinaplos niya ang magaspang niyang pisngi gamit ang kanyang mga daliring may paltos. Ito ba ang naging kapalit ng kanyang walang sawang pag-aalaga? Binigay niya ang lahat ng kanyang lakas, panahon, at pangarap upang maging perpektong haligi para sa asawa niya. Ngunit ang naging resulta ay ang pagkawala ng kanyang sariling ganda at halaga. Sa isip-isip niya, baka nga tama si Rody. Baka siya ang may pagkukulang kung bakit naghahanap ng iba ang kanyang asawa. Ang kanyang tahimik na pagluluksa ay naudlot nang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Donna Consuelo na may hawak na pamaypay. Mabilis na iginala ang mga mata sa kabuuan ng silid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Agad na napansin ng matanda ang ilang nakatuping pera na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. Ang perang kinita ni Feli mula sa paglalaba ng mga kumot ng kanilang kapitbahay noong isang araw. Walang pag-aalinlangang dinampot ni Donna Consuelo ang pera. Binilang ito gamit ang kanyang mga daliring may makikintab at pulang kuko. Ma, para po sana sa gamot ng tuhod ko yan at pandagdag sa pambili ng mga sariwang gulay mamaya. Mahinahong pakiusap ni Feli, pilit na inabot ang kamay ng biyenan. Mabilis na iniwas ni Donna Consuelo ang kanyang kamay. Tinaasan ng kilay ang manugang. Aba, at may gana ka pang magreklamo? Pambayad mo ito sa kuryente at tubig na sinasayang mo sa pamamahay ko. Tandaan mo, palamunin ka lang dito. Wala ka na ngang maambag na yaman, baog ka pa. 3 taon na kayong kasal ni Rody, pero ni isang apo, hindi mo ako mabigyan.
Utang na loob mo sa amin na pinapatira ka pa namin dito sa kabila ng pagiging walang kwenta mo. Isinilid ng matanda ang pera sa kanyang mamahaling bulsa at naglakad palabas. Nag-iwan ng nakakapasong katahimikan sa buong kwarto. Naiwan si Feli na nakatungo, sapo-sapo ang dibdib na tila bibigay na sa bigat ng mga akusasyon. Tinanggap niya ang lahat ng panlalait ng walang imik, nakakulong sa tanikala ng utang na loob, na pilit ipinupulupot sa kanyang leeg sa araw-araw. Lumipas ang maghapon na puro pagtatrabaho ang ginawa ni Feli. Pagsapit ng madaling araw, nang tulog na ang lahat at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa mahabang pasilyo, naglalakad siya pabalik sa kanyang maliit na kwarto, dala ang isang balde ng nilabhang basahan. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid-aralan ni Rody, may narinig siyang mahinang boses mula sa loob. Bahagyang nakaawang ang pinto. Pinigil ni Feli ang kanyang paghinga at maingat na sumilip mula sa maliit na awang. Nakatalikod si Rody, hawak ang telepono at seryosong nakikipag-usap sa isang tao sa kabilang linya. Ang boses nito ay mababa at puno ng pag-iingat. Narinig ni Feli ang mga salitang dokumentong galing sa port, malaking pondo at kailangang malinis ang bakas bago mag-audit. Pagkatapos ng tawag, naglakad si Rody patungo sa malaking painting na nakasabit sa pader at hinawi ito. Inilalantad ang isang bakal na kahadeyero. Mabilis nitong inikot ang mga numero ng kombinasyon. Nang bumukas ang makapal na pinto ng kaha, kumuha si Rody ng isang makapal na itim na folder mula sa kanyang bag at inilagay ito sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Kahit madilim, malinaw na nahagip ng kanyang paningin ang gintong selyo na nakatatak sa gilid ng itim na folder. Ang selyong yon ay hindi pagmamay-ari ng kumpanya ni Rody at lalong hindi sa militar. Isa itong pamilyar na simbolo, ang opisyal na logo ng law firm at foundation ng kanyang yumaong ama. Isinara ni Rody ang kahadiyero. Ang malamig na tunog ng pag-ikot ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, kasabay ng panginginig ng buong pagkatao ni Feli. Bakit nasa pag-aari ng asawa niya ang mga pribadong dokumento ng kanyang ama? At ano ang kinalaman nito sa mga sikretong transaksyon sa daungan? Balot ng nakakabinging katahimikan ang buong mansyon ng mga ilustre. Tanging ang malalim na paghinga ni Feli ang sumasaliw sa malamig na hangin ng madaling araw. Makalipas ang 2 oras mula nang bumalik si Rody sa kanilang kwarto upang matulog, dahan-dahang bumangon si Feli. Ang imahe ng gintong selyo sa ibabaw ng itim na folder ay patuloy na nagliliyab sa kanyang isipan. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapikit. Naglakad siya ng walang sapin sa paa, iniiwasang lumikha ng anumang ingay sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Nang makapasok siya sa madilim na silid-aralan ng kanyang asawa, dire-diretso siyang lumapit sa malaking painting na nakasabit sa dingding. Panginginig ang naghari sa kanyang mga kamay nang itabi niya ang kuwadro upang ilantad ang malamig na bakal ng kahadeyero. Paano niya mabubuksan ito? Ipinikit ni Feli ang kanyang mga mata. Inaalala ang bawat galaw ng mga balikat ni Rody kanina. Ang bilang ng paghinto ng kanyang mga daliri. Sa loob ng 3 taon, bilang isang masunuring asawa na naglilinis ng silid na ito araw-araw, pamilyar siya sa bawat sulok, bawat gawin ng lalaking nakasama niya. Pinihit niya ang malamig na seradura. Una sa kanan, papunta sa buwan ng kanilang kasal, kaliwa, sa mismong petsa, at pabalik sa kanan, sa taon kung kailan niya isinuko ang lahat. Isang banayad na pagluwag ng mekanismo sa loob ng bakal ang naghudyat na tama ang kanyang hinala. Ang mismong password na ginamit ni Rody upang itago ang kanyang mga sikreto ay ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang mapait at kasuklam-suklam na biro ng tadhana. Nang mabuksan ang mabigat na pinto, agad na hinagip ng nanginginig na mga kamay ni Feli ang makapal na itim na folder. Sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, binuklat niya ang mga pahina. Ang unang bumungad sa kanya
ay mga kopya ng bank transfers patungo sa iba't ibang offshore accounts. Ang pangalan ng tatanggap ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa daungan ay walang iba kundi si Isabela. Ngunit hindi ito ang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa katawan ni Feli. Sa pinakahuling bahagi ng folder, nakita niya ang mga opisyal na dokumento ng gobyerno na nag-aaproba sa mga ilegal na transaksyon. Sa ibaba ng bawat pahina ay naroon ang isang pamilyar na pirma. Pinadaanan niya ng kanyang nanginginig na daliri ang tinta. Ito ang pirma ng kanyang yumaong ama, isang magiting at pinarangalang general na inalay ang buong buhay para sa malinis na serbisyo. Ngunit ang mga petsa sa dokumento ay nagpapakita na pinirmahan ang mga ito ilang buwan matapos mamatay ang matanda. Unti-unting nagdugtong ang mga piraso ng katotohanan sa isipan ni Feli. Ang mga yaman ng pamilya Ilustre, ang mga mamahaling sasakyan, ang pagtaas ng ranggo ni Rodi sa militar. Ang lahat ng ito ay pinondohan mula sa nakaw na yaman. At upang makaiwas sa batas, ginagamit nila ang malinis na pangalan ng kanyang ama bilang pananggalang. Walang awang binabalahura ang alaala ng isang bayani upang maging opisyal na magnanakaw sa mata ng bayan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal na itinanim niya para kay Rodi ay ganap na nalanta at naging abo. Ang lalaking pinagsilbihan niya, pinagpasensyahan niya sa kabila ng pananakit at panlalait, at ipinagtanggol niya sa sarili niyang isipan ay hindi lamang isang taksil na asawa. Isa siyang halimaw na handang isakripisyo ang dangal ng pamilya ni Feli para sa sariling kasakiman. Ang kanyang mga sakripisyo ay hindi naging patunay ng pag-ibig, kundi naging sandata ng mga kaaway upang sirain ang mismong dugong nananalaytay sa kanya. Bumagsak ang mga tuhod ni Feli sa makapal na karpet. Mahigpit niyang niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Isinubsob ang kanyang mukha rito. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga balikat ay marahas na umuga dahil sa matinding paghikbi. Isang mainit na luha ang pumatak sa selyo ng kanyang ama. Hindi na ito luha ng isang asawang kaawa-awa. Ito ay luha ng isang anak na humihingi ng kapatawaran. Patawad, Papa, dahil nagpaloko ako. Patawad dahil hinayaan kong yurakan nila ang pangalan natin nang hindi ko nalalaman. Habang yakap niya ang katotohanan, napansin niya ang isang maliit na litratong nahulog mula sa mga dokumento. Pinulot niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lumang larawan ni Isabela noong bata pa ito. Nakatayo sa harap ng dating tanggapan ng kanyang ama. Ano ang tunay na ugnayan ng kabit ni Rodi sa nakaraan ng kanyang pamilya? Bakit nasa pangalan nito ang lahat ng perang ninakaw gamit ang pirma ng general? Bago pa man niya masagot ang mga katanungang nabuo sa kanyang isipan, isang panibagong pakiramdam ng kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Mula sa labas ng pasilyo, narinig niya ang bigat ng mga pamilyar na yabag na palapit ng palapit patungo sa silid-aralan. Nagising si Rodi. Ang matigas na tunog ng pagpihitit ng doorknob ay tila nagpahinto sa pag-inog ng mundo. Walang sapat na oras upang ibalik ang folder. Walang sapat na oras upang isara ang mabigat na pinto ng kahadiyero. Sa isang mabilis na galaw dala ng matinding pagnanasang mabuhay, isiniksik ni Feli ang kanyang sarili sa maliit at madilim na espasyo sa pagitan ng malaking estante ng mga libro at ng mabigat na kurtinang nakasabit sa bintana. Mahigpit na nakayapos sa mga dokumento ng kanyang ama. Bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay humati sa dilim ng kwarto, naglalantad sa bulto ni Rodi. Huminto ang lalaki sa mismong hamba ng pinto. Ang pagyuko nito upang silipin ang nakabukas na kahadiyero na ang bakal na pinto ay bahagyang nakaawang pa, ay nagpakaba ng husto kay Feli. Iginala ni Rodi ang kanyang malamig at mapanuring paningin sa buong kabuuan ng madilim na kwarto. Sa likod ng makapal na tela ng kurtina, pilit na tinatakpan ni Feli ang kanyang bibig gamit ang nanginginig niyang kamay.
habang ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso sa dilim ay tila nagbabadyang magbunyag sa kanyang pinagtataguan. Tuluyan ng humakbang si Rodi papasok sa madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang bahagyang bukas na pinto ng kahadeyero. Sa likod ng makapal na kurtina, halos maramdaman na ni Feli ang sariling tibok ng puso sa kanyang lalamunan. Mahigpit niyang niyakap ang folder, pinipigilan ang anumang tunog na maaaring makawala sa kanyang mga labi. Iginala ni Rodi ang kanyang paningin. Saktong pagtalikod nito upang tingnan ang kabilang dulo ng kwarto. Sinamantala ni Feli ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang itinulak ang glass door patungo sa balkonahe na mabuti na lamang ay hindi nakalak. Lumabas siya sa malamig na gabi. Sinasabayan ng ihip ng hangin ang marahang pagsara niya sa pinto ng balkonahe. Mula sa labas, nakita niya kung paano napakamot sa ulo si Rodi. Inis na isinara ng madiin ang kahadeyero sa pag-aakalang nakalimutan niya lang itong ilok ng maayos bago matulog. Nang mamatay ang ilaw at tuluyang umalis ang lalaki, napahawak si Feli sa malamig na semento ng balkonahe, humihinga ng malalim habang ang matinding takot ay unti-unting napapalitan ng malamig na determinasyon. Pagsapit ng umaga, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Nakaluhod si Feli sa harapan ng isang puting puntod na gawa sa marmol. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niyang basain ng malamig na tubig ang kanyang magulong buhok at lumang damit. Tila pilit na hinuhugasan ang 3 taon ng katangahan at pagkabulag. Inilapag niya ang kanyang nanginginig na kamay sa inukit na pangalan ng kanyang ama. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at mapait na pagtanggap sa katotohanan. Humingi siya ng tawad sa hangin. Humingi siya ng tawad dahil mas pinili niyang maging isang sunod-sunurang asawa kaysa ipagtanggol ang dangal ng pamilyang nagpalaki sa kanya ng may dignidad. Ipinangako niya sa harap ng malamig na bato na hindi na niya hahayaang magamit ang malinis na pangalan ng kanyang ama para takpan ang kasakiman ng pamilya ilustre. Ang pag-ibig na minsang naging kahinaan niya ay siya na ngayong magiging pinakamatulis niyang sandata. Mula sa sementeryo, naglakad si Feli patungo sa isang lumang bahay na matagal na niyang hindi inuuwian. Ito ang tahanan ng kanyang kabataan, ngayon ay balot na ng alikabok at katahimikan. Dumiretso siya sa kanyang dating kwarto, lumuhod at kinapa ang ilalim ng lumang kama. Hinila niya ang isang mabigat na kahong gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, sumalubong sa kanya ang amoy ng nakaraan. Isang nakaraang pilit niyang tinalikuran para kay Rodi. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang unipormeng militar na may mga bituin sa balikat, mga medalya ng karangalan, at isang lisensya na nagpapatunay ng kanyang tunay na pagkatao. Bago siya naging isang asawang tinatapakan at minamaliit ni Donna Consuelo, siya ay si Major Felicidad, ang pinakabatang nakapasa bilang Chief Military Auditor. Isinuko niya ang kanyang ranggo, nag-file ng indefinite leave at nagpakumbaba upang hindi matapakan ng ego ni Rodi na noon ay nahihirapang umangat sa posisyon. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang maliit na brass nameplate mula sa kahon. Gamit ang kanyang hinlalaki na magaspang at puno ng kalyo mula sa paglalaban ng mga maruruming damit ng kanyang mga kaaway, pinunasan niya ang alikabok na nakatakip sa kanyang pangalan. Sa bawat paghagod ng kanyang daliri sa malamig na tanso, tila nagbabalik ang kanyang nawalang lakas at kumpiyansa sa sarili. Hindi siya isang walang kwentang palamunin. Siya ang babaeng nagtayo sa tagumpay ni Rodi at siya rin ang babaeng magpapabagsak dito. Mula sa ilalim ng mga uniforme, inilabas niya ang isang itim na leather notebook. Binuklat niya ang mga pahina hanggang sa tumapat ang kanyang paningin sa isang tiyak na pangalan at numero. Gamit ang isang lumang telepono na itinago rin niya sa loob ng kahon, nagdial siya. Makalipas ang ilang saglit, may sumagot mula sa kabilang linya. Ang boses ni Feli ay hindi na ang nanginginig at maamong boses ng isang kaawa-awang manugang.
Ito ay ang matigas, formal, at puno ng awtoridad na boses ng isang opisyal. Sinabi niya sa kausap na kailangan niya ng tulong para sa isang malaking operasyon. Isang operasyon na tatapos sa pinakamalaking korupsyon sa loob ng kanilang hanay. Hindi pa man siya nakakapagpaliwanag ng mahaba, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang pang-araw-araw na cellphone. Ang nakarehistro sa screen ay ang pangalan ni Donna Consuelo. Huminga ng malalim si Feli. Pinatay niya ang linya ng lumang telepono at sinagot ang tawag ng kanyang biyenan. Agad na bumalik ang malumanay at mapagkumbabang tono sa kanyang pananalita. "Hello po, ma." Bati niya. Mula sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang matinis at nag-uutos na boses ni Donna Consuelo. Sinabihan siya nitong umuwi na agad at maghanda ng pinakamasarap na hapunan dahil may darating silang napaka-espesyal na bisita. Ipinagdiinan pa ng matanda na dapat ay linisin niya ang buong bahay at huwag magpakita sa bisita ng mukhang basahan dahil nakakahiya sa mga kagalang-galang na tao. "Opo, ma. Uuwi na po ako at maghahanda," mahinahong sagot ni Feli. Ibinaba ng matanda ang tawag nang walang anumang pasasalamat. Habang hawak ang telepono sa kanyang kanang kamay at ang kanyang military ID sa kaliwa, isang napakalamig at mapanganib na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Feli. Maglalaro siya sa kanilang mga patakaran, magiging pinakamagaling na utusan na nakita nila habang palihim niyang inihahanda ang lubid na ibibigti nila sa kanilang sariling mga leeg. Ang bango ng bawang at luya na naggigisa sa kawali ay tila naging usok na sumasakal sa sistema ni Feli habang siya ay abala sa kusina. Sa bawat pag-ikot ng sandok, kasabay nito ang pag-ikot ng kanyang mga plano. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay mayroon na ngayong hindi matitinag na direksyon. Suot niya ang kanyang pinakalumang apron, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng anumang emosyon. Isang perpektong balat kayo ng isang sunod-sunurang asawa. Habang naghihintay na kumulo ang nilulutong ulam, dahan-dahang hinubad ni Feli ang kanyang singsing sa kasal. Tiningnan niya ang mumurahing hiyas nito na unti-unti nang nagdidilim ang kulay. Marahang pinihit ni Feli ang maliit na bato sa gitna ng singsing, isang mekanismong siya mismo ang nagdisenyo noong nasa serbisyo pa siya. Isang napakaliit na pulang ilaw ang kumislap ng isang beses. Hudyat na aktibo na ang high-sensitivity microphone na nakatago sa loob nito. Ang singsing na ito ay dating simbolo ng kanyang pangako ng katapatan kay Rody. Ngunit ngayon, ito na ang magiging pinakamatalim na saksi sa mga kasalanang nagaganap sa loob ng bahay na ito. Ibinalik niya ang singsing sa kanyang daliri nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Donna Consuelo. Pumasok ang matanda sa kusina. May hawak na mamahaling silk na panyo na nakatakip sa kanyang ilong. Tila nandidiri sa amoy ng niluluto ni Feli. "Siguraduhin mong hindi masyadong maalat ang pagkain, Feli. Ang mga panauhin natin ngayong gabi ay mga taong may mataas na panlasa. Hindi sanay sa mga pagkaing kalsada na kinakain mo." Maangas na utos ng matanda. "Opo, ma. Sinusunod ko po ang lahat ng gusto nyo," mahinahong sagot ni Feli, habang patago niyang itinatapat ang kanyang singsing sa direksyon ng biyenan. Eksaktong tumunog ang mamahaling cellphone ni Donna Consuelo. Hindi man lang lumabas ang matanda ng kusina. Sa pag-aakalang ang basahang tulad ni Feli ay hindi makakaintindi ng anumang transaksyong pinag-uusapan niya. "Hello? Oo, natanggap ko na ang regalo mula sa General. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang mag-alala sa audit. Si Rody na ang bahala. Sa mga pirma ng matandang general, malinis ang lahat," sabi ni Donna Consuelo habang nakangiti ng mapangapi. "Basta siguraduhin niyo lang na papasok ang komisyon ko sa account ko sa Macau bago matapos ang linggong ito. Kailangan ko ng puhunan para sa laro bukas." Mariing napakapit si Feli sa hawakan ng sandok
sapat na upang mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga laso na direktang pumapasok sa kanyang recorder. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at ang paglapastangan sa pangalan ng kanyang ama ay ginagawa lamang nilang pambayad sa sugal. Nang matapos ang tawag, tiningnan ni Donna Consuelo si Feli nang may halong pangungutya. "O bakit ka nakatitig? Ipagpatuloy mo ang pagtatrabaho riyan. At pagkatapos mo, tulungan mo si Mang Ramon na magbuhat ng mga gamit sa taas." Lumabas ang matanda at naiwan si Feli na may kasamang malalim na galit na pilit niyang sinusupil. Maya-maya pa ay pumasok si Mang Ramon, ang matandang driver ng pamilya Ilustre. Dala ang ilang mga gamit sa kusina. Tumigil ang matanda sa harap ni Feli. Tinitigan ang kanyang mga mata na tila may gustong basahin. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa sandaling iyon, nakita ni Mang Ramon ang isang kislap sa mga mata ni Feli na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon. Hindi ito ang kislap ng luha ng isang api, kundi ang talim ng isang punyal na handang sumugat. Bahagyang tumango ang matandang driver, isang lihim na pagkilala sa bagong apoy na naglalaboy sa katauhan ng babaeng dati ay itinuturing niyang biktima. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangunawa. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, ang buong mansyon ay naging maliwanag at amoy mamahaling pabango. Nakatayo si Feli sa gilid ng kusina, naghihintay ng hudyat. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas, kasunod ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto. Ang tunog ng mga gulong ng maleta na hinihila sa ibabaw ng makintab na tiles ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang babala. Lumabas si Rody mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa na hindi niya kailanman ipinakita kay Feli. "Nandito na siya," masayang sabi ni Rody kay Donna Consuelo. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Isabela. Suot ang isang hapit na asul na bestida at may dalang mga maleta. Tumingin siya kay Feli nang may mapang-aping ngiti. Tila siya na ang may-ari ng bahay na yon. "Feli, asikasuhin mo ang mga gamit ni Isabela," utos ni Rody nang hindi man lang tumitingin sa asawa. "Dito na siya titira simula ngayong gabi. Kailangan niyang malapit sa akin para sa ating mga proyekto. Siguraduhin mong magiging komportable siya dahil kung hindi, alam mo na ang pintuan palabas." Tumingin si Feli kay Isabela, pagkatapos ay kay Rody. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na nakakuyom. Sa kanyang isip, muling bumalik ang tanong na naglalaro sa kanyang diwa. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito bago sila lamunin ng sarili nilang kadiliman? "Gusto ko ng mainit na kape, Feli. At siguraduhin mong hindi sunog ang beans, gaya ng hitsura mo ngayon." Ang nakakaasar na boses na yon ni Isabela ay bumasag sa katahimikan ng kusina, habang si Feli ay kasalukuyang nakatungo at maingat na nagtitiklop ng mga mamahaling panloob na gawa sa seda. Mga gamit na pag-aari ng babaeng pilit na sumisira sa kanyang tahanan. Ang bawat haplos ni Feli sa makinis na tela ay tila isang malupit na paalala ng kanyang sariling kalagayan. Ang legal na asawa na naging tagapagsilbi ng kabit ng kanyang asawa. Habang ang kanyang mga kamay na may mga peklat at magaspang na balat ay humahawak sa mga luhong hindi niya kailanman natikman, naramdaman niya ang malamig na bigat ng kanyang singsing sa kasal. Ngunit hindi na ito bigat ng sakit, kundi ang bigat ng isang responsibilidad na ituwid ang lahat. "Narinig mo ba ako? O baka pati pandinig mo ay kinalawang na rin, gaya ng utak mo?" Muling asik ni Isabela habang nakasandal sa hamba ng pinto, nakataas ang kilay at puno ng pangungutya ang mga mata. "Naririnig ko po, Ma'am Isabela. Ihahanda ko na po ang kape niyo." Mahinahong sagot ni Feli, hindi man lang nag-angat ng tingin. Ang kanyang boses ay nananatiling malumanay,
Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay unti-unti nang nabubuo ang isang malamig na apoy. Dinala ni Feli ang kape sa silid tulugan na pansamantalang ibinigay ni Rhodey kay Isabela. Sa sandaling lumabas si Isabela upang makipagtawanan kay Rhodey sa balkonahe, sinamantala ni Feli ang pagkakataon. Mabilis at tahimik ang kanyang mga galaw, isang kasanayang matagal na niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay muling nagbabalik. Nakita niya ang laptop ni Isabela na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Mula sa maliit na bulsa ng kanyang apron, inilabas niya ang isang micro USB na kinuha niya mula sa kanyang lihim na kahon sa bahay ng kanyang ama. Isinaksak niya ito sa gilid ng makina. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng ventilator ng laptop at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Feli. Pinanood niya ang asul na ilaw sa screen na nagpapakita ng pagkopya ng mga datos. Bawat file na naililipat, mga litrato, mga dokumento ng bangko at mga pribadong usapan ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Nang matapos ang pagkopya, mabilis niyang binawi ang USB at ibinalik ang lahat sa ayos. Lumabas siya ng silid nang walang anumang bakas, ngunit sa kanyang pagbaba sa hagdanan, tumigil ang kanyang mundo. Sa sala, nakita niya si Rhodey at Isabela na magkayakap sa sofa. Ang kamay ni Rhodey ay nasa baywang ng babae at ang kanilang mga tawa ay tila mga tinik na pilit na ibinabaon sa sugatang puso ni Feli. Nakita niya kung paano hinahalikan ni Rhodey ang balikat ni Isabela, isang paglalambing na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pagkadiri. Paano niya minahal ang lalaking ito? Paano niya isinakripisyo ang kanyang dangal para sa isang taong ang tingin sa kanya ay isang kagamitang pwedeng itapon kapag lumana? Imbes na umiyak, hinawakan ni Feli ng mahigpit ang tray na kanyang dala. Pinakatitigan niya ang bawat galaw ng dalawa. Itinatala sa kanyang gunita ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil. Ito ang magsisilbing gasolina sa kanyang paghihiganti. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang hukom na naghihintay ng tamang oras upang ibaba ang hatol. Pabalik na sana si Feli sa kusina nang mapansin niyang naiwan ni Isabela ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Biglang umilaw ang screen nito, hudyat ng isang papasok na tawag. Sa kabila ng dilim ng pasilyo, kitang-kita ni Feli ang pangalang nakarehistro sa screen. Isang pangalan na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan at nagpabilis ng daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang nakasulat ay Secretary Montenegro, Internal Affairs. Isang opisyal mula sa ahensyang dapat ay nagbabantay laban sa korupsyon sa militar ang tumatawag sa kabit ng isang tiwaling opisyal. Ang laro ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang malawak na network ng pagtatraidor sa bayan. Nanatiling nakatitig si Feli sa kumikinang na screen hanggang sa mamatay ang ilaw nito. Sa kanyang isipan, isang mahalagang tanong ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Hanggang saan ang abot ng ugnayang ito at sino pa ang mga taong nakatago sa likod ng mga aninong pilit niyang binubuksan? Ang lakas ng loob mong magtago ng pera sa ilalim ng iyong katre habang ang pamilyang ito ang bumubuhay sa iyo. Wala ka talagang utang na loob, Feli. Ang sigaw na yon ni Donna Consuelo ay umalingaw-ngaw sa maliit, maalinsangang kwarto ni Feli. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, hawak ang isang luma at kupas na pitaka na pilit nitong kinuha mula sa lihim na pinagtataguan ni Feli. Sa loob ng pitakang iyon ay ang mga pinaghirapang ipon ni Feli mula sa buwan-buwang paglalaba at paglilinis sa ibang bahay, mga perang pilit niyang isinantabi sa loob ng mahabang panahon. Ma, pakiusap po. Ibalik niyo po sa akin ang perang yan. Mahinahon
Ngunit may bahid ng panginginig na pakiusap ni Feli habang nakatitig sa kamay ng biyenan. Para po yan, sa pagpapaayos ng puntod ni Papa. Malapit na po ang anibersaryo ng kanyang pagkamatay at ipinangako ko pong pipinturahan at aayusin ang paligid ng kanyang huling hantungan. Isang mapang-uyam na tawa ang naging sagot ni Donna Consuelo. Binuksan niya ang pitaka at kinuha ang mga lukot na papel na 20, 50 at iilang 100 piso. Puntod, mas mahalaga pa ba ang isang patay kaysa sa mga pangangailangan ng bahay na ito? Tandaan mo, Feli, bawat butil ng kanin na isinusubo mo, bawat patak ng tubig na ipinanliligo mo ay galing sa bulsa ng anak ko. Ang pera mo ay pera rin ng pamilya Ilustre dahil dito ka nakatira. Pero ma, pinagtrabahuan ko po yan ng marangal. Hindi ko po yan hiningi kay Rody. Giit ni Feli habang unti-unting nanunuyo ang kanyang lalamunan sa matinding galit na pilit niyang sinusupil. Marangal? Ang pagiging labandera ay hindi marangal para sa isang asawa ng koronel. Binababa mo ang antas ng pamilya namin. Pagkatapos sabihin iyon, marahas na kinuha ni Donna Consuelo ang lahat ng laman ng pitaka at walang awang itinapon ang bakanteng lalagyan sa sahig. Ang tunog ng pitakang bumagsak sa semento ay tila ang tunog ng sariling puso ni Feli na muling niyurakan. Lumapit ang matanda sa pintuan, ngunit bago lumabas ay muli itong lumingon. Huwag mo na akong titingnan ng ganyan, Feli. Magpasalamat ka at hindi kita pinalalayas sa kabila ng pagiging baog at pabigat mo. Isipin mo na lang na ang perang ito ay pambayad mo sa lahat ng pagkain at tirahan na tinatamasa mo ng libre. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang lumuhod si Feli sa sahig. Pinulot niya ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa kupas na tela nito. Ang bawat sentimo na kinuha ng kanyang biyenan ay dugo at pawis niya. Ang huling alaala ng kanyang pangako sa kanyang ama. Ngunit imbes na humagulgol gaya ng dati, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at malamig. Tumayo siya at lumapit sa estante kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit sa pananahi. Kinuha niya ang isang napakaliit na kagamitan, isang micro-tracker na kasing liit lamang ng buto ng pakwan, isa sa mga gamit na natira mula sa kanyang mga araw sa serbisyo. Nang marinig niyang naghahanda si Donna Consuelo upang umalis ng bahay, mabilis na kumilos si Feli. Nakita niya ang mamahaling Hermes na bag ng matanda na nakapatong sa mesa sa sala habang ang biyenan ay abala sa pag-aayos ng alampay sa harap ng salamin. Sa isang mabilis at tila walang mali siya na galaw, nagkunwari si Feli na nag-aayos ng mga bulaklak sa florera malapit sa mesa. Sa isang kisap mata, maingat niyang isiniksik ang tracker sa pagitan ng lining at ng ilalim ng bag ng matanda. Alis na ako. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay bago ako bumalik. Bilin ni Donna Consuelo bago tuluyang lumabas at sumakay sa sasakyan. Bumalik si Feli sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang isang application na matagal na niyang hindi nagagamit. Ang mapa ng lungsod ay lumitaw sa screen at isang maliit na pulang tuldok ang nagsimulang gumalaw. Pinanood ni Feli ang pagtakbo ng pulang tuldok sa mga lansangan. Lumipas ang kalahating oras. Ang pulang tuldok ay tumigil sa isang bahagi ng lungsod na hindi pamilyar sa mga kagalang-galang na opisyal ng militar. Ito ay isang lugar na kilala sa mga ilegal na pasugalan at mga lihim na club. Nanliit ang mga mata ni Feli nang makita ang eksaktong lokasyon. Ang kanyang biyenan, ang babaeng laging nag-uutos ng moralidad at pagtitipid. Ang babaeng nagnakaw ng pera para sa puntod ng isang bayani ay kasalukuyang nasa loob ng isang underground casino na pag-aari ng mga sindikato. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Feli. Utang na loob, ama. Sisingilin kita kasama ang interes. Ang liwanag mula sa screen ng cellphone
ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa mga mata ni Feli sa gitna ng madilim niyang kwarto. Ang pulang tuldok ay patuloy na kumukurap, tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbabadyang sumabog. Ngunit kasabay ng pagmamasid niya sa bawat galaw ng kanyang kaaway, isang hindi inaasahang abiso ang lumitaw sa itaas ng screen. Isang mensahe mula sa tracker ni Rhodey. Ang lalaking dapat ay nasa opisina, ngunit ang lokasyon nito ay papunta sa eksaktong lugar kung nasaan ang kanyang ina. Asa ito, ang bawat segundo sa loob ng madilim na silid-aralan ni Rhodey ay tila isang mabigat na palakol na pumapalo sa katinoan ni Feli. Habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan dahil sa malalim na gabi, tanging ang mahinang liwanag mula sa monitor ng computer ang nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakasaksak ang USB. Sa gilid ng CPU, pinapanood ang bawat pag-usad ng asul na bar sa screen. 80%, 85%. Bilisan mo, pakiusap. Bulong ni Feli sa hangin, ang kanyang boses ay halos hindi marinig kahit ng sarili niyang mga tainga. Ang bawat pagkurap ng cursor ay tila isang paalala ng panganib na kanyang sinusuong. Ang mga dokumentong kanyang kinokopya, ang mga offshore bank accounts, ang mga pekeng pirma, at ang mga listahan ng mga taong tumatanggap ng suhol ay ang magiging mitya ng pagbagsak ng pamilya, ilustre. Ngunit sa sandaling ito, ang mitsyang iyon ay maaari ring tumapos sa kanyang buhay kung siya ay mahuhuli. 70%. Biglang ang katahimikan ng gabi ay binalasubas ng isang tunog mula sa labas. Ang paghinto ng isang sasakyan sa sementadong driveway. Ang puso ni Feli ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ayon sa tracker, dapat ay nasa kasino pa si Donna Consuelo at Rhodey. Ngunit mukhang may nagbago sa plano. Narinig niya ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Kasunod ang mabibigat at mabilis na yabag na papalapit sa pintuan ng mansyon. 76% ang tunog ng susi na ipinapasok sa kandado ng pangunahing pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala na siyang oras. Mabilis na hinugot ni Feli ang USB kahit hindi pa ganap. Natapos ang paglilipat ng huling file. Pinatay niya ang monitor. Ngunit ang mahinang ugong ng fan ng computer ay tila naging isang napakalakas na sirena sa kanyang pandinig. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng silid-aralan. Sa isang mabilis at desperadong galaw, isiniksik ni Feli ang kanyang katawan sa madilim at masikip na espasyo sa ilalim ng malaking desk na gawa sa mahogany. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang mga binti. Pilit na pinagkakasya ang sarili sa sulok habang ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa malamig na sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rhodey. Ang kanyang hininga ay mabigat at amoy alak. Hindi niya binuksan ang pangunahing ilaw. Tanging ang liwanag mula sa pasilyo ang nagbigay ng mahabang anino sa loob ng silid. Naglakad siya palapit sa mismong desk kung nasaan si Feli. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang kulog na nagpapakaba sa buong pagkatao ng babaeng nakatago sa ilalim. Huminto si Rhodey sa tapat ng upuan. Nararamdaman ni Feli ang bigat ng katawan ng kanyang asawa nang umupo ito sa itaas niya. Ang dulo ng sapatos ni Rhodey ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa tuhod ni Feli. Halos hindi makahinga ang babae. Pinipigilan ang bawat munting tunog habang ang amoy ng mamahaling pabango at alak ni Rhodey ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang butil ng malamig na pawis ang dahan-dahang gumulong mula sa noo ni Feli. Ramdam niya ang kilitit at lamig nito habang bumabagtas sa kanyang pisngi. Nanigas siya nang ang pawis ay tuluyang pumatak sa makintab na sahig. Lumikha ng isang napakaliit at halos hindi madinig na tilamsik. Napapikit ng mariin si Feli. Nananalangin na sana ay hindi iyon napansin ng lalaking nasa itaas niya. Narinig ni Feli ang pagbukas ng drawer ng mesa.
May kinuhang isang bagay si Rody, isang mabigat na bakal na bagay na binitawan niya sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang tunog na nagpahinto sa daloy ng dugo ni Feli. Bakit naglalabas ng baril si Rody sa ganitong oras? Mayroon bang nangyari sa kasino na hindi niya alam? Tumayo si Rody, isinuksok ang baril sa kanyang likuran at muling naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang matinis at paulit-ulit na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang alarm ng digital na relo ni Feli na nakatago sa loob ng kanyang bulsa ay biglang tumunog. Nakalimutan niyang patayin ang paalala para sa pag-inom ng kanyang bitamina na nakatakda sa 2:00 ng madaling araw. Ang bawat beep ng relo ay tila isang hatol ng kamatayan na nagmumula sa ilalim ng mesa. Huminto si Rody. Dahan-dahan. Siyang lumingon pabalik sa direksyon ng desk. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng dilim habang hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Ang tunog ng alarm ay tila isang malakas na pagtambol sa dibdib ni Feli. Bawat pag-beep nito ay parang isang segundo na naglalapit sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Habang nakapikit ng mariin sa ilalim ng desk, nararamdaman niya ang unti-unting paglapit ng mga hakbang ni Rody. Ang bawat pagtapak ng lalaki sa sahig na kahoy ay tila isang hatol na naghihintay na maipatupad. Mabilis na gumalaw ang isipan ni Feli. Sa gitna ng matinding kaba, napagtanto niyang hindi niya pwedeng hayaang magpatuloy ang ingay. Nang ilapit ni Rody ang kanyang mukha sa ilalim ng mesa, agad na kinalikot ni Feli ang kanyang bulsa at binitiwan ng relo, hindi sa direksyon kung nasaan siya, kundi pabalik sa kabilang dulo ng silid, malapit sa malaking estante ng mga libro. Tumalbog ang relo at muling tumunog ng malakas sa malayo, sapat na upang ilihis ang atensyon ni Rody. Ano na naman yun? Inis na bulong ni Rody. Mabilis siyang humakbang patungo sa direksyon ng ingay. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda sa baril na nasa kanyang likuran. Sinamantala ni Feli ang pagkakataon. Sa isang iglap, gamit ang lakas na nagmula sa kanyang matinding pagnanais na mabuhay, gumapang siya palabas mula sa ilalim ng desk patungo sa anino ng kurtina. Hindi siya tumayo. Manapay gumapang siya nang parang isang anino hanggang sa makalabas siya sa pintuan ng balkonahe. Nang marinig niyang sisipain ni Rody ang mga libro sa estante sa galit dahil sa akalang may nakapasok, mabilis na isinara ni Feli ang pinto at naglakad ng mabilis patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok na parang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, mabilis niyang nilock ang pinto at sumandal dito habang hinihingal na hinahanap ang kanyang lakas. Ang USB ay mahigpit niyang nakakuyom sa kanyang palad. Kahit hindi tapos ang paglilipat ng lahat ng files, ang nakopya niya ay higit pa sa sapat upang buwagin ang pundasyon ng pamilya Ilustre. Ngunit sa gitna ng kanyang paghinga, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi malakas, ngunit mapilit. "Feli? Gising ka pa ba?" Boses yon ni Mang Ramon, ang tapat na driver. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Nakikita niya ang matanda na may hawak na isang maliit na sobre. "Major!" Pabulong na tawag nito sa kanya. Isang pagkilala sa kanyang tunay na ranggo na nagpakabal lalo sa kanya. "May nagbigay nito sa akin sa gate kanina," sabi nila. "Ito ang susi para sa mga dokumentong hindi mo nakopya sa computer ni Coronel." Kinuha ni Feli ang sobre at mabilis na binuksan. Sa loob ay isang maliit na chip at isang sulat na walang lagda. Ngunit ang paraan ng pagsulat nito ay masyadong pamilyar. Ito ay mula sa kanyang ama. Isang liham na isinulat nito bago pa man ito tuluyang pumanaw, na nagdedetalye sa lahat ng mga corrupt na opisyal na kasabwat ni Rody. "Sino ang nagbigay nito sa iyo, Mang Ramon?" tanong ni Feli. "Hindi ko po kilala, Major. Pero sinabi niya na ang gabi ng Datyek Sauvang ang pagkakataon natin.
Doon ipapahayag ng koronel ang kanyang pagtakbo sa mataas na posisyon at doon din siya dapat mapatalsik. Tumingin si Feli sa labas ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting nalalampasan ng kadiliman ng ulap. Alam niyang ito na ang huling bahagi ng kanyang pagtitiis. Ang bawat sugat sa kanyang kamay, ang bawat luha na kanyang inilaan, ay nagbubunga na sa isang planong hindi inaasahan ng mga ilustre. Mang Ramon, seryosong sabi ni Feli, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ihanda mo ang lahat. Sa gabi ng datiek, hindi na ako ang kanilang sunod-sunurang manugang. Ako na ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang maling kaharian. Habang papalayo si Mang Ramon, tinitigan ni Feli ang maliit na chip sa kanyang palad. Hindi na siya natatakot. Ang takot na dati ay nagpapahina sa kanya ay naging gasolina na ngayon upang pagniningasin ang apoy ng hustisya na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang susunod na yugto ay hindi na laban ng isang asawa, kundi laban ng isang bayani para sa kanyang ama at para sa kanyang sariling dangal. Ang hanging dala ng gabi bago ang gaganaping Datiek Sauvang ay tila may dalang kakaibang tensyon na bumabalot sa buong mansyon ng mga ilustre. Sa loob ng silid ni Feli, ang bawat gamit ay maayos na nakaimpake, hindi sa maleta, kundi sa kanyang isipan. Ang lahat ng ebidensya ay ligtas na na-upload sa isang cloud storage na nakaset na automatikong magpapadala sa mga pangunahing media outlet at sa opisina ng ombudsman oras na mag-login siya sa kanyang account sa gabi ng piyesta. Sa labas ng kanyang kwarto, dinig ang matinis na boses ni Donna Consuelo at ang malakas na pagtatawanan ni Isabela. Abalang-abala sila sa pagpili ng mga alahas na isusuot para sa gabing magtatakda ng kanilang rurok ng kapangyarihan. Feli, nasaan ang plansadong damit ko? Sigaw ni Isabela mula sa kabilang kwarto. At siguraduhin mong malinis ang mga baso na gagamitin natin mamaya. Huwag kang maglalagay ng kahit anong mantsa dahil ang mga bisita natin ay kagalang-galang na mga tao. Lumabas si Feli mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay nananatiling walang kibo, isang maskara ng pagpapasakop. Inabutan niya si Isabela ng isang mamahaling damit na maayos na naplansa. Narito na po, Ma'am Isabela. Handa na rin po ang lahat ng gagamitin ninyo sa mamaya. Tiningnan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa. Isang tinging puno ng paghamak. Kinuha nito ang damit at marahas na hinila. Sana sa gabi ng party, yan lang ang isuot mo, ang uniform mong pangkatulong. Huwag na huwag kang lalapit sa mga bisita dahil baka isipin nilang isa kang kalat na dapat linisin. Hindi sumagot si Feli. Yumuko lamang siya, ngunit sa ilalim ng kanyang mga pilik mata ay ang isang malamig at matalas na titig na hindi nila kayang basahin. Nang sumapit ang hapon, dinala ni Mang Ramon ang mga gamit patungo sa venue. Bago sumakay sa sasakyan, lumapit ang matandang driver kay Feli sa isang sulok ng hardin kung saan hindi sila nakikita. Inabot nito ang isang maliit at manipis na bagay na nakabalot sa isang itim na tela. Major, mahinang bulong ni Mang Ramon. Ito ang pinakamahalagang piyesa. Galing ito sa mga taong tapat sa iyong ama sa loob ng militar. Sila ang magsisilbing backup mo kung sakaling maging marahas ang mga ilustre. Tinanggap ni Feli ang bagay na yon. Isang maliit na device na kayang mag-override sa sound at video system ng buong bulwagan ng piyesta. Ito ang magiging susi upang maisakatuparan ang kanyang huling yugto. Maraming salamat, Mang Ramon, sagot ni Feli. Ang boses ay puno ng lalim at respeto. Sapat na ang pagtitiis natin. Sa gabing ito, babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Habang papalubog ang araw, ang mansyon ay unti-unting nababalot ng ilaw ng mga dekorasyon. Si Rody ay abala sa pag-aayos ng kanyang medalya sa kanyang uniforme sa harap ng salamin. Pumasok si Feli sa silid upang maghatid ng kape. Ang kanyang paggalaw ay tahimik at maingat.
Tumigil siya sandali sa pintuan. Pinagmamasdan ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Rody, tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong pilit niyang pinipigil. Lumingon si Rody. Kunot ang kanyang noo. Ano pa? Hindi mo ba nakikitang nagmamadali ako? Gusto ko lang sabihin na sana ay maging masaya ka sa gabing ito, sabi ni Feli, isang pangungusap na may dalawang kahulugan. Tumawa ng malakas si Rody, isang tawang puno ng kayabangan. Siyempre, magiging masaya ako. Ang gabing ito, ang magtatakda ng aking kinabukasan, Feli. Isang kinabukasan na walang puwang para sa isang babaeng gaya mo. Kaya kung ako sa'yo, habang wala kami, mag-impake ka na ng gamit mo. Pag-uwi namin bukas, gusto ko nang wala ka na sa mansyong ito. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Feli. Tinalikuran niya ang lalaking wala ng malay na ang kanyang mundo ay guguho na sa loob lamang ng ilang oras. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sariling kwarto upang maghanda, ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Sa kanyang loob, inilabas niya ang kanyang uniforme na matagal niyang itinago sa ilalim ng mga lumang kahon. Hinaplos niya ang bawat bituin, bawat tatak, at bawat hibla ng tela. Ang uniformeng ito ang simbolo ng kanyang dangal, ng kanyang pagkatao, at ng katarungang matagal nang ninanakaw. Pagdating ng gabi, ang lahat ay handa na. Ang mga bisita ay unti-unti nang dumarating. Sa marangyang bulwagan, si Feli, na nakasuot ng kanyang kupas na uniform ng katulong, ay tumingin sa salamin sa huling pagkakataon. Alam niyang ito na ang huling beses na titingin siya sa salamin bilang isang taong api. Sa susunod na pagharap niya sa salamin, siya na si Major Felicidad, ang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa harapan ng mga magnanakaw. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng bulwagan ay tila sumasayaw sa mga mamahaling kristal na baso at pilak na kubyertos. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisitang nakasuot ng disenyong gowns at makikintab na suit. Sa gitna ng lahat ng ito, si Feli ay naglalakad ng tahimik. Ang kanyang suot na damit katulong ay nagmistulang anino sa gitna ng makulay na okasyon. Bawat hakbang niya ay may kasamang matalas na pagmamasid sa bawat sulok ng bulwagan. Sa isang gilid, nakita niya sina Rody at Isabella na nakatayo sa isang elevated na plataporma. Nakasuot si Rody ng kanyang pinakamagandang uniforme. Ang kanyang mga medalya ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, habang si Isabella naman ay nakakapit sa kanyang braso. Ang bawat ngiti nito ay puno ng tagumpay. Ang mga bisita ay unti-unting lumalapit sa kanila upang magbigay ng pagbati. Ang bawat pagkamay ay isang manifestasyon ng kanilang lumalawak na impluwensya. Si Donna Consuelo naman ay abalang-abala sa pakikipag-usap sa mga asawa ng mga mataas na opisyal. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagmamalaki. Minsan-minsan, tumitingin siya sa direksyon ni Feli. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng mga utos na puno ng paghamak. Feli, ang champagne! Bawasan mo ang daldal sa mga tauhan at dalhin mo rito ang mga inumin. Tahimik na lumapit si Feli. Dala ang isang pilak na tray. Nang siya ay makalapit sa plataporma, naririnig niya ang mga pag-uusap. Ang gabi na ito, ang magsisilbing tulay sa mas malawak nating adhikain. Rinig ni Feli na bulong ni Rody kay Isabella. Pagkatapos ng opisyal na pag-anunsyo ng ating pag-iisang dibdib, ang mga pondo mula sa daungan ay tuluyan ng mapapasa atin nang hindi na kailangang dumaan sa mga maselang proseso. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Feli, ngunit pinanatili niyang payapa ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa isang gilid na malapit sa main control panel ng sound at video system ng bulwagan. Ito ang sandali na matagal na niyang hinintay.
Sa ilalim ng kanyang apron, dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na device na ibinigay ni Mang Ramon. Ang kanyang mga daliri ay nag-adjust sa maliit na frequency dial. Ang device ay handa ng mag-override sa system. Sa isang pindot, ang bawat monitor sa buong bulwagan ay mapapalitan ng mga ebidensyang matagal niyang inipon. Ngunit bago niya ito magawa, isang mabigat na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Rody. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala habang nakatingin sa direksyon ng control panel. Ano ang ginagawa mo rito, Feli? Hindi ba't sinabi ko sa iyong manatili ka sa kusina? Tanong ni Rody, ang kanyang boses ay sapat na mababa upang hindi marinig ng mga bisita, ngunit puno ng banta. Naglilinis lang po ako, Rody. Sagot ni Feli nang walang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nakita ko pong may nakabukas na wire sa likod ng panel, baka po maging sanhi ng sunog. Tiningnan siya ni Rody ng masama. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag kang magkakamali sa gabing ito. Kung may mangyayari mang aberya sa presentation ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng mansyong ito ng buhay. Binitawan niya si Feli ng marahas. Ang sakit ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Nakita niya si Isabela na papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Bakit mo pa kinakausap ang babaeng yan, Rody? Sayang ang oras mo. Tara na, magsisimula na ang program, sabi ni Isabela habang hinahatak si Rody palayo. Nang makalayo ang dalawa, mabilis na lumingon si Feli sa control panel. Ang mga bisita ay nagsisimula nang tumahimik habang ang ilaw sa bulwagan ay unti-unting dumidilim. Isang hudyat na magsisimula na ang main event. Ang bawat tibok ng puso ni Feli ay tila isang timer ng bomba. Sa kanyang isip, inulit niya ang huling bilin ng kanyang ama. Ang katarungan ay hindi hinihingi, ito ay kinukuha. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa device sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat sandali sa bulwagan ay tila huminto. Ang mga mata ni Feli ay nakapako sa malaking screen sa entablado na unti-unting bumubukas, handa nang ipakita ang video na magbabago sa kapalaran ng lahat. Ang mga ilaw sa loob ng bulwagan ay unti-unting namamatay. Tanging ang isang nakatutok na spotlight ang nagbibigay ng liwanag sa entablado kung saan nakatayo si Rody. Ang mga bisita ay tumahimik. Bawat isa ay nakatingin sa malaking monitor sa likuran na unti-unting umiilaw. Isang karangalan na makasama ko kayo sa gabing ito, panimula ni Rody. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang gabing ito ay simbolo ng dedikasyon, serbisyo, at ang hinaharap na ating itatayo. Sa gilid ng entablado nakatayo si Feli. Ang kanyang kamay ay nakabaon sa loob ng kanyang apron, nakahawak sa maliit na device na magpapabago sa lahat. Ramdam niya ang bawat titig ng mga taong nasa loob ng bulwagan, ngunit hindi niya sila nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Rody, ang lalaking nanira sa kanyang buhay at humamak sa dangal ng kanyang ama. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang mga proyektong aking pinamunuan. Pagpapatuloy ni Rody habang ang kanyang kanang kamay ay nakataas. Hudyat para sa technical na team na simula ng presentation. Ito na ang sandali. Sa isang mabilis na pagpindot ni Feli sa device, ang signal ay naglakbay patungo sa main server. Sa loob ng isang iglap, ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga maipagmamalaking proyekto ni Rody ay biglang nagkaroon ng static. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Anong nangyayari? Galit na bulong ni Rody sa kanyang headset. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ayusin niyo ang screen. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang malinaw at nakakasilaw na resolution, ang screen ay nagpakita ng isang spreadsheet. Hindi ito proyekto. Ito ay ang listahan ng mga bank transactions na nakapangalan kay Isabela
at sa iba't ibang front companies ng pamilya Ilustre. Ang bawat numero ay malinaw, bawat petsa ay detalyado. Ang bulwagan ay binalot ng matinding katahimikan na tila ba naging isang puntod. Mabilis na naglingon si Rody sa malaking monitor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Hindi ito ang presentation. Patayin niyo ang screen. Ngunit hindi huminto ang video. Sumunod ang isang audio clip. Ang pag-uusap ni Donna Consuelo at ng kanyang kasabwat tungkol sa audit at komisyon sa Macau. Ang boses ng matanda ay malinaw na malinaw. Bawat salita ay isang talim na humahati sa kanyang pekeng imahe ng pagiging kagalang-galang. Mga traidor, magnanakaw. Isang boses mula sa mga bisita ang bumasag sa katahimikan. Si Isabela na nakatayo sa tabi ni Rody ay pilit na gustong bumaba ng entablado, ngunit ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nakatutok na sa kanila. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbubunyag sa kanilang tunay na pagkatao. Si Rody, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay parang isang hayop na naipit sa isang bitag. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog. Ang kanyang uniforme ay tila naging sobrang sikip sa kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Feli mula sa anino ng mga kurtina. Hindi na siya nagtatago. Ang bawat hakbang niya ay mariin, puno ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, ang mga tao ay nagbibigay daan. Hindi na siya nakikita bilang isang katulong. Ang kanyang tindig, ang kanyang malamig na titig, ay naglalabas ng isang aura na nakakapangilabot. Rody? Ang boses ni Feli ay hindi na pabulong. Ito ay matatag, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga dokumentong nakikita ninyo ay hindi gawa-gawa. Ang mga ito ay ang katotohanang matagal ninyong sinubukang ibaon sa ilalim ng aking mga sakripisyo. Humarap si Rody sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Feli, anong ginagawa mo rito? Anong kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, Rody? Sagot ni Feli habang dahan-dahang inilalabas ang isang folder mula sa loob ng kanyang apron. Ito ang katarungan na matagal mong ipinagkait sa pamilya ko. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Feli ang isang opisyal na dokumento mula sa military headquarters. Ito ang utos ng pag-aresto sa iyo at sa iyong mga kasabwat dahil sa malawakang korupsyon, paggamit ng peking pirma ng isang bayani at pagtatraidor sa bayan. Ang buong bulwagan ay naghiyawan. Ang mga opisyal na nagbabantay sa pintuan ay nagsimulang pumasok. Si Donna Consuelo, na kanina ay nakaupo sa harap, ay napahawak sa kanyang dibdib at muntik ng mahimatay. Si Isabela naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina, ngunit huli na dahil ang mga kamera ay nakatutok na sa kanila. Habang ang mga pulis ay papalapit kay Rody, ang lalaki ay tila nawalan ng malay. Ang kanyang mundo, ang kanyang career, ang kanyang kinabukasan, lahat ay naglaho sa loob ng ilang minuto. Habang kinakaladkad si Rody palayo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Feli. Walang galit sa mga mata ni Feli. Tanging isang matinding awa para sa isang lalaking ang tanging natira ay ang sarili niyang kadiliman. Ang kaguluhan sa loob ng bulwagan ay parang isang bagyong sumira sa lahat ng itinayo ni Rody at ng kanyang pamilya. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis ang nagwawala at sumisigaw na si Rody, nanatiling nakatayo si Feli sa gitna ng entablado. Tila isang rebultong hindi matitinag ng anumang hangin. Lumapit si Donna Consuelo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Feli, anak, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Utang na loob. Alam mong mahal kita bilang anak. Ipa-recall mo ang mga reklamo. Sabihin mong nagkamali ka lang. Tiningnan ni Feli ang biyenan ng may malamig na pagtitig. Ang utang na loob na laging ginagamit ng matanda
upang gapusin siya ay tila naging isang punit-punit na lubid na wala ng silbi. Mahal niyo ako, Ma? O mahal niyo ang serbisyong ibinibigay ko na walang bayad? Mahal niyo ang pagiging sunod-sunuran ko habang ninanakaw niyo ang bawat sentimo na dapat ay para sa kapakanan ng iba? Pero pamilya tayo, sigaw ni Donna Consuelo. Ang kanyang tinig ay basag sa desperasyon. Pamilya? Mahinahon ngunit matalim na tugon ni Feli. Ang pamilya ay nagtutulungan, hindi nagtatraidor. Ang pamilya ay nagbibigay ng dangal, hindi nagtutulak sa isa't isa sa putikan. Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay tapos na sa oras na ginamit ninyo ang pangalan ng aking ama upang pagtakpan ang inyong kasakiman. Ang tanging utang na loob na kilala ko ay ang sabayan at ngayon, binayaran ko na ito. Si Isabela na kanina ay nagtatago ay pilit na lumapit upang subukang saktan si Feli. Ngunit mabilis na hinarangan siya ng mga security officer. Ang babaeng dati ay naglalakad, nang may mataas na ulo, ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang marangyang gown ay nagusot na sa gitna ng pag-aagawan. Wala kang laban sa akin, Feli. Hindi mo alam ang mga taong nasa likod ko. Sigaw ni Isabela. Alam ko, sagot ni Feli habang tinitingnan ng babae ng diretso sa mata. At alam din nila na wala ka ng pakinabang sa kanila ngayon dahil nakalantad na ang lahat ng ebidensya. Tapos na ang laro ninyo. Nang tuluyan ng mailabas ang mga ilustre sa bulwagan, ang tensyon sa loob ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga bisitang kanina ay nakikipaghalubilo sa kanila ay mabilis na nag-iwas ng tingin, tila natatakot na madamay sa kahihiyan. Humarap si Feli sa mga media na nakatutok pa rin ang mga kamera sa kanya. Hindi siya nagtago, hindi siya nag-alinlangan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang apron. Inilapag ito sa sahig ng entablado, isang simbolo ng kanyang paglaya mula sa pagiging alipin. Sa ilalim nito ay ang kanyang uniforme ng major, malinis, plantsado at puno ng dangal. Ang pangalang Felicidad ay hindi lamang pangalan ng isang asawa o ng isang katulong. Panimula niya sa harap ng mga mamamahayag. Ito ang pangalan ng isang opisyal na nagtitiwala sa katotohanan. Ang gabi na ito ay hindi para sa aking paghihiganti, kundi para sa katarungang matagal nang ninanakaw sa mga taong katulad ko na pilit ginagapos ng kanilang mga maling obligasyon. Ang bawat salita niya ay tila isang martilyong bumaon sa puso ng mga nakikinig. Ang kanyang boses, na dati ay pabulong at nanginginig, ay naging boses ng lakas at pag-asa para sa maraming kababaihang nakapanood sa telebisyon. Nang matapos ang kanyang pahayag, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bulwagan. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Sa bawat hakbang niya, ang bigat ng kanyang mga balikat ay tila unti-unting nawawala. Ang mansyon na dati ay nagsilbing, kulungan ay isa na lamang ngayong gusali na walang saysay sa kanyang buhay. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Nakita niya si Mang Ramon na nakatayo sa tabi ng kanilang sasakyan. Binubuksan ang pinto para sa kanya, hindi bilang isang driver ng mga ilustre, kundi bilang isang kasamahan sa serbisyo. Major, saan tayo susunod na patutunguhan? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng paggalang. Tumingin si Feli sa malayo, sa mga ilaw ng siyudad na tila naghihintay ng bagong umaga. Sa kahit saan na malayo sa nakaraan, Mang Ramon, sa wakas, malaya na ako. Habang umaandar ang sasakyan, nilingon niya sa huling pagkakataon ang gusali ng Datiek. Doon naiwan ang lahat ng sakit, lahat ng puot, at lahat ng pagdurusa. Ngayon, ang tanging landas na nasa harap niya ay ang landas na siya mismo ang gumuhit, isang landas na puno ng liwanag at bagong pag-asa. Ang dagat sa Manila Bay ay payapa, tila sumasalamin sa kalmadong kalooban ni Feli habang nakaupo siya sa isang simpleng silyang kahoy sa harap ng isang maliit at maaliwalas na bahay sa gilid ng dalampasigan. 6 na buwan na ang nakalilipas
mula noong gabing bumagsak ang kaharian ng mga ilustre. Ang balita tungkol sa kanilang pagkakasangkot sa malawakang korupsyon at pagtatraydor ay naging pangunahing usapin sa bansa, at ang hustisya ay unti-unti nang naibibigay sa bawat biktima ng kanilang kasakiman. Sa loob ng silid, naririnig ni Feli ang tawanan ng mga kababaihan, mga biktima ng pang-aabuso at manipulasyon na ngayoy unti-unti nang nakakahanap ng lakas sa ilalim ng proyektong kanyang itinatag. Hindi na siya ang babaeng naglalaba ng damit ng mga taong humahamak sa kanya. Ngayon, siya ay isang leader na nagtuturo sa ibang kababaihan na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugan ng pagpapakalunod sa sakit, at ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala upang manatili sa isang mapang-aping relasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na lalagyan ng bibingka na bagong luto. Ang amoy ng mainit na kanin at gata ay humalo sa preskong simoy ng dagat. Kumuha siya ng isang maliit na piraso, at habang ninanamnam ito, hindi na tumulo ang anumang luha. Wala na ang pait na bumabalot sa kanyang dibdib nung mga nakaraang taon. Ang unang tanong na bumabagabag sa kanya noon ay kung napatawad na ba niya ang mga ilustre. Habang nakatingin sa papalubog na araw, napagtanto niya, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili. Pinalaya niya ang kanyang puso mula sa galit upang magkaroon ito ng puwang para sa kapayapaan. Hindi niya sila kailangang mahalin o tanggapin. Kailangan lang niyang bitiwan ang bigat na dala nito upang tuluyan na siyang makalakad ng magaan. Bumalik na ba ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang bawat umaga nang walang takot, walang pangamba, at may buong tiwala sa sariling kakayahan. Natagpuan niya ang kaligayahan sa mga maliliit na bagay, sa pagtulong sa kapwa, sa pagkain ng simpleng pagkain na walang halong panunumbat, at sa pagkakaroon ng oras para sa sariling pahinga. Ang aral na nais niyang ipabaon sa mga nakikinig sa kanyang kwento ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kayang tiisin, kundi sa kung gaano siya kabilis bumangon kapag natanto na ang kanyang dangal ay nilalapastangan na. Tumingin si Feli sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang mga bituin ay nagsisimula na ring magningning, tila mga saksi sa kanyang pagbabago. Hindi na siya ang biktima ng isang marahas na nakaraan. Siya ay si Felicidad, isang babaeng matapang, matalino, at higit sa lahat, malaya. Habang kinakagat niya ang huling piraso ng bibingka, napangiti siya. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit sa wakas, ang kwentong ito ay kanya na. At sa bawat paglubog ng araw, alam niyang ang bukas ay may dala na namang bagong pagkakataon upang magmahal ng tama, magsisimula sa pagmamahal sa sarili. At sa bawat paghinga ng hangin, tila dala nito ang pangako ng isang bukas na malaya, payapa, at puno ng liwanag. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Feli. Ang bawat pahina ng kwentong ito ay isinulat ko ng may pag-iingat. Tila isang munting apoy na pilit kong pinapanatiling buhay sa gitna ng unos. Inamin ko, may mga gabi habang sinusulat ko ang mga tagpo ng kanyang paghihirap, kung saan tila ako rin ang nakararamdam ng hapdi sa kanyang mga kamay at bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa papel ay naging inspirasyon upang itanim ang binhi ng pag-asa na sana ay tumubo rin sa inyong mga puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang katang-isip. Ito ay hinabi mula sa mga kwentong narinig ko sa mga taong matapang na bumangon, mula sa pagkakalugmok, at mula sa paniniwalang ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang mawala ang ating sarili. Naway magsilbi itong paalala na gaano man kadilim ang ating kinakaharap,
Laging may liwanag sa dulo ng bawat pagsikat ng araw kung tayo ay magpapakita ng katapangan. Sa inyong palagay, kung kayo ang nasa katayuan ni Feli, naging sapat ba ang pagpapatawad na kanyang ibinigay? O nararapat pa bang may iba siyang ginawa para sa mga taong nagkasala sa kanya? Nais ko pong marinig ang inyong opinyon at damdamin tungkol sa kanyang naging paglalakbay. Kung may bahagi ng kwento na tumatak sa inyo o nagpaiyak sa inyo, huwag ninyong kalimutang ibahagi ito sa ating comment section. Ang inyong mga like at share ay malaking tulong upang maiparating ang mensaheng ito sa mas marami pang kababaihan na kasalukuyang naghahanap ng lakas. Muli, maraming salamat sa pakikinig at naway dala ninyo ang liwanag at pag-asa sa bawat hakbang ng inyong buhay.